Money is a terrible master. Kapag ang pera naging amo mo, magiging alipin ka nito. May dalawa pong paraan para gamitin natin ang pera. Tandaan niyo po ito. Una, para pagandahin mo ang buhay mo dito sa mundo. Pero pangalawa, ang pera ginagamit din minsan pangsukat ng ating pagkatao. Maganda po na meron kang pera para umayos ang iyong buhay dito sa mundo. Kailangan mo ng pera para makakain ka, para makapag-aral ang mga bata, para makapag-enjoy ka dito sa buhay na ito. Pero madalas, ang ibang tao nagkakamali. Ginagamit nila ang pera at ang kayamanan dun sa pangalawa. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang pagkatao. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang buhay. Kung talaga bang ang pera siyang nakakapagpasaya sa atin, bakit ba ang daming mga magkakamag-anak, ang daming mga magpapamilya hanggang ngayon nag-aaway-away? Bakit yung mga ibang magkakapatid kaya nilang kamuhian ang bawat isa dahil lang sa pera? Bakit yung mga magpipinsan-pinsan nung napakasaya nila nung bata sila dahil lang sa mana, dahil lang sa pera? Kaya po nilang murahin ang bawat isa. Kaya nilang magtanim ng sakit ng loob sa kanilang puso. See, huwag niyong gagawing amo ang pera. Gamitin niyo lang ang pera. Kaya nga po, sabi ni Jesus, mahirap magkaroon ng dalawang amo, ang Diyos at ang pera. Magandang itanong po ito, sino talaga ang aking amo? Sa puso mo, anong pinaniniwalaan mo? Kung ang pera ginawa mo ng amo, mag-alala ka. Sasakalin ka niyan. At hindi darami ang pera pag yan ang pinaglilingkuran mo. Mauubos yan at mapapasama ka pa. Amen? Pero pag ang Diyos ang iyong amo, mapapabuti ka na at aapaw pa ang kanyang grasya sa iyo. Tandaan niyo po, balikan niyo ang kwento sa Biblia. Ang mga tunay na naglilingkod at tapat sa Diyos, pinupuno niya ng napakaraming kayamanan. Si Abraham, napakarami niyang mga naging alaga, napakarami niyang mga naging ari-arian. Si Haring David, si Haring Solomon, dumami ang kanilang kayamanan, lumawak ang kanilang kapangyarihan. Si Job, kahit na sinubukan siya ng Diyos, dahil naging tapat siya sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Yung nawala sa kanya, dinobli pa niya. Kaya nga, yan ang pinapaalala sa atin. Bakit ka naghihirap? Kasi hindi ang Diyos ang iyong amo, hindi ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran, kung hindi ang pera. Do not make money your master, but use it only as a tool. Amen?